Madam Kin, parang awa mo na. Hayaan mong makita ko si Zemo sa huling pagkakataon. Kahit sa huling pagkakataon lang. Kung hindi lang sana dahil sa isang walang hiya at masamang babaeng tulad mo, paano magiging ganito si Zemo na nakahiga sa kama ng ospital at hindi pa sigurado ang kaligtasan? Isa kang walang modong babae. Hindi ka karapat-dapat pumasok sa pamilya ng pamilya Kin. Lumayas ka. Madam, may masamang balita? Sabi ng doktor, dahil sa nangyaring aksidente sa sasakyan, napinsala ang mga mata ng young master, kailangan niya ng bagong kornea, kundi ay tuluyan na siyang hindi makakakita. Ano? Sa oras na ito, saan ako makakahanap ng tugmang mga mata? Saan ako makakahanap? Hi, Madam Kin, gamitin niyo ang mga mata ko. Dahil sa akin kaya hindi na nakakakita si Zemo, ibigay niyo sa kanya ang mga mata ko. Zemo, kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaganyan. Ibibigay ko sa iyo ang aking mga mata sa hinaharap kahit wala na ako sa tabi mo. Dala-dala mo ang aking mga mata upang makita ang napakagandang mundo. Sa ganitong paraan, ituturing nating hinding-hindi tayo magkakalayo. Huwag mo na akong hanapin. Mamuhay ka ng maayos. Ito na ang huli na magagawa ko para sa'yo. Zemo? Gising ka na ba? Kamusta ang mga mata mo? Nakakakita ka na ba? Ma, ang mga mata ko, parang may kakaiba. May pakiramdam na pamilyar, pero bago sa akin. Nasaan si Linwei? Nasaan na siya ngayon? Nagkaroon ng aksidente noon at agad siyang wala na. Imposible. Niloloko mo ako. Hinding-hindi iyan posible. Buntis siya sa anak natin. Hahanapin ko siya. Sandali lang. Hahanapin ko siya. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Wala na siya. Wei. Wei. Zemo? 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 Wei. Zemo? Zemo? President Kin, tungkol sa proyektong ito ng pagbabago sa lumang syudad, nakapaglabas na ang kumpanya ng plano para sa pagsasaayos. Bakit po ninyo ito itinigil sa huling sandali? Wei. Dito tayo sa lugar na ito. Unang nagtagpo. Sa mga tao na wala ka, bumabalik ako rito buwan-buwan. Gusto kong panatilihin ang lahat dito. Katulad ng pag-iingat ko sa lahat ng mga magagandang alaala na naranasan nating dalawa noon. Kung buhay ka pa, ang anak natin ay siguro kasing laki na nito. Wei, talaga bang ikaw at ang anak natin ay wala na talaga? Mama, konting tiis na lang po. Malapit na tayo sa ospital. Huwag na. Hindi na pupunta si Mama sa ospital. Nangihina ang katawan ni Mama. Kami ni Kuya ay tiyak na makakahanap ng doktor na titingin sa inyo. Sige. Aray! Bitawan mo ang nanay ko. Nanay? Nanay, ayos ka lang po ba? Pupunta na tayo sa ospital. Nanay, aalis na tayo. President Kin, ayos lang po ba kayo? Ang babaeng ito, bakit parang pamilyar siya? Kinzi mo, ano bang iniisip mo? Matagal lang wala si Wei. Tsaka, ang linaw ng mga mata niya noon, paanong magiging siya ang bulag na iyon? Doktor, pakiusap po. May sakit po ang nanay ko. Parang awa nyo na. Tulungan nyo po siya. Tulungan niyo po siya. Iligtas niyo po ang nanay ko. Hindi sa ayaw ko siyang tulungan. Pero ang pamilya niyo, hanggang ngayon ay may utang pa sa ospital na malaking halaga.
Ospital ito, hindi kawang gawa. Linway. Bakit ba? Ang tanga mo noon. Ibinigay mo pa ang iyong mga mata sa iba, pero nasaan ang lalaking yon? 7 taon na. Dinalaw ka man lang ba niya? Sulit ba? Ako. Hindi kailanman nagsisisi. Uncle Doctor, pakiusap po, iligtas niyo ang nanay ko. Luluhod po ako sa harap ninyo. Ay, nagkasakit siya dahil sa sobrang pagtatrabaho. Lumala ito at naging malalang pneumonia. Ang bayad sa operasyon ay aabot ng $200,000. Paano niyo babayaran yon? Nene! Bilis! May pera ako. Kulang pa ba? Magtatrabaho pa kami ni Nene. Siguradong makakaipon kami ng sapat na pera para sa pagpapagamot ni nanay. Alam kong nahihirapan na kayo. Umaasa lang kayo sa tinda ninyong mami sa labas. Pero mga bata, makinig kayo sa payo ko. Kaysa, hayaan ninyong ang inyong nanay ay magdusa ng ganito. Mas mabuti pa, hayaan niyo na siyang mawala ng mapayapa. Sinungaling! Hindi mawawala ang nanay ko. Magtitinda kami ng mami. Kulang pa ba ang 100 mangkok? Magtitinda kami ng 1,000. 10,000 mangkok. Xiao Rui, Xiao Yan. Ang mabubuti kong anak, ang sakit na ito, hindi ko na ipapagamot. Halika, alis na tayo. Nanay, huwag kayong mag-alala. Makakahanap kami ng pera para mapagamot kayo. Mami kayo riyan. Masarap na mami. Uncle Auntie, tikman niyo po ito. Bagong luto at masarap. Uncle, tikman niyo po ang mami namin. Ito ang itinuro ng nanay ko sa amin sa bahay noon. Sabi niya, dapat manipis. Ang pagkakagiling sa balat, masarap dapat ang timpla ng palaman at malinaw ang sabaw. Napakasarap po nito. Zimo, ito ang sekretong recipe ng pamilya namin. Kapag kumain ka ng mami na ito, sumisimbolo ito na ang pagmamahalan natin ay pangmatagalan at hinding-hindi tayo magkakahiwalay. Talaga? Siyempre, sige na, tikman mo na. Manipis na balat? Malinaw na sabaw, itlog at sibuyas? Ito ay... Kumusta po? Masarap ba? Talagang napakasama nito. Sige, kumain ka pa dahil gusto mo ito. Kung ganoon, sa akin na lahat ito? Dahan-dahan lang ang kain, walang aagaw niyan sa iyo. Weiwei? Uncle, hindi namin kailangan ng ganyang kalaking pera po. Kunin mo na. Salamat po, Uncle. Kapag may pera na po kami, siguradong babayaran namin kayo. Tara na. President Qin, para sa isang bowl ng wonton, bakit ang laki ng ibinigay ninyo? Nakita ko na sila dati sa kalsada. Tila may malubhang karamdaman ang nanay nila. Isa pa, ang bowl na ito ng wonton. Anong problema sa wonton? Kinzi mo, anong iniisip mo? Wala na si Weiwei. Alis na tayo. Wow! Tiyo. Nako, kuya. Ang sabi ni mama, huwag kumuha ng pera ng ibang tao. Hindi ito ninakaw. Pinulot ko ito. Gagamitin muna natin ito, pambayad sa gamot ni Mama, at kapag nagkapera na tayo, ibabalik din natin ito kay Uncle Tara. Paano na ang paninda mo? May pera na ako. May pera na panggamot kay Mama. Pakitulungan po ang nanay ko. Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Huwag niyo na po intindihin iyon. Pinaghirapan ko po ito. Dali, gamutin niyo po ang nanay ko. Bilisan niyo. Gamutin niyo ang nanay ko. President Qin, ang pitaka nyo ay ninakaw nga ng batang ito. Ang pitaka ko. Ibalik mo yan sa akin. Ayoko. Sabi na nga ba, ang perang ito ay ninakaw mo pala. Hindi ko to ninakaw. Napulot ko lang ito. Nung kumakain siya ng wonton, ay naiwan niya ito sa lamesa. Naiwan ko sa lamesa? Kung napulot mo ito, dapat mo itong ibalik? Napakabata mo pa pero hindi mo alam ang simpleng bagay na yan? Paano ka ba pinalaki ng nanay mo?
Wala kang karapatang pagsalitaan ng masama ang nanay ko. Siya ang pinakamabuting ina sa buong mundo. Ibalik mo na! Ito ang nanay ko. Bakit mo hawak ang larawan ng nanay ko? Ano? Bakit nasa sayo ang larawan ng nanay ko? Ano? Ibigay mo sa akin ang larawan. Ibigay mo sa akin? Paano napunta sayo ang larawang ito? Ibigay mo ito. Hindi ito sayo. Hindi ko ito ibibigay sayo. Importante ito sa akin. Sinasabi ko sa iyo sa huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang larawan. Kuya, bakit ang tagal mo namang bumalik? Mama, wag po kayong mag-alala. Hahanapin ko na po si kuya-kuya ngayon din. Bata ka pa pero marunong ka nang gumawa ng masama. Puro panloloob at pagnanakaw ang alam mong gawin. Dali, hali kayo. Kunin niyo sa kanya ang larawan. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Larawan iyan ng nanay ko. Ibalik mo sa akin yan. Masamang tao. Napakasama mong tao. Bilis, ibalik mo sa akin ang larawan. Dahil hindi ka tinuturuan ng nanay mo? Ako ang magtuturo sa iyo. Sige, bigyan niyo siya ng leksyon. Dali, ibalik mo sa akin ang larawan. Kuya, Uncle, parang awa niyo na po. Huwag niyo pong saktan ng aking kuya-kuya. Ang pitaka na iyon ay talaga namang hindi mo sinasadyang naiwan sa mesa. Hindi po dapat namin kinuha ang pera sa loob niyon para iligtas si Mama. Pero ang larawang iyon ay talaga pong larawan ng nanay ko. Parang awa niyo na po. Pakibalik na po ang larawan sa akin. Pero, ay yung nasa litrato ay si Mama talaga. Anong sabi mo? Parusahan niyo na lang ako. Wag lang si Nene. Ulitin mo ang sinabi mo. Sino ang nasa litratong ito? Gawa-gawa ko lang yun kay Nene. Naibalik na ang pera sa'yo. Nene, alis na tayo. President Qin, ano na pong gagawin natin ngayon? Yung bata kanina, sabi niya, kinuha lang niya yung pera sa wallet para ipagamot ang nanay niya. Puntahan mo at tignan kung totoo ang sinasabi niya. Opo, Kuya, yung taong iyon. Ato bakit may litrato sa ni Mama? Si Mama talaga iyon. At bakit mo sinabing niloloko ko lang sa? Ang nangyari ngayong araw, hindi ito dapat malaman ni Mama. Hindi na nga maganda ang pakiramdam niya. Baka mas lumala pa ang lagay niya kapag nag-alala. Hindi ko rin alam kung bakit. Nasa taong iyon ang litrato ni Mama. Tara, uwi na tayo. Mama? Mama, Mama? okay Mama? ka lang ba? Parang awa mo na. Huwag mo kaming takutin ng ganyan. Mama, parang awa mo na po. Huwag niyo po kaming takutin. Nakikiusap po ako. Iligtas niyo ang mama ko. Mga uncle at auntie, parang awa niyo na tulungan niyo ang mama ko. Kuya at ate, pakiusap po. Tulungan niyo ang mama namin. Luluhod ako sa harap niyo. Pakiusap lang. Sinasamo ko po kayo. Iligtas niyo po ang mama ko. Ospital ito, hindi ito organisasyon para sa kawanggawa. Kung walang pambayad, bilisan nyo. Ialis nyo na rito ang nanay nyo. Uncle, nakikiusap po ako. Huwag niyo kaming paalisin. Handa po akong gawin ang lahat ng utos niyo. Tatanawin ko po itong malakik utang na loob. Alis! Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Tao! May tao ba riyan? Pagsabihan nyo sila at paalisin na rito. Tao! Bilis! Paalisin sila! Xiao Rui. Xiaoyan, ang mga anak ko, Mama, nandito po kami. Mama, Dahil gising ka na, isama mo na ang dalawa mong anak at umalis na kayo. At saka, huwag na kayong babalik. nagmamakaawa po ako sa inyo, Uncle at Auntie. Iligtas niyo po ang mama ko. Mama, sinasama ko po kayo. Iligtas niyo po ang mama ko. Basta't iligtas niyo po si Mama, gagawin ko ang kahit ano. Xiaoyan, Xiao Rui. Mama,
nandito po kami. Mama, Ako ang dahilan kung bakit kayo nadamay. Huwag na tayong magpagamot. Umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Bilis, bilis! Bakit nakatunga nga lang kayo? Bilis, paalisin nyo sila. Tigil. Kayo po. Mga security guard kayo ng ospital, sa halip na tumulong sa pasyente, itinataboy niyo pa sila. Hindi ba kayo nahihiya? Ikaw, may malubhang sakit ang babaeng ito. At may utang na siya sa ospital natin ng ilang 10,000 dolyar. Kailangan niyang maoperahan at aabot sa 200,000 dolyar ang bayad sa operasyon pa lang. Sino ka ba ha? Kaya mo bang magbayad ng 200,000 dolyar para sa kanya? May pambayad ka ba? Sinong nagsabing wala? Nagkakahalaga ang singsing na ito ng 300,000 dolyar. Mamaya, sasamahan ka ni ate. Ibenta nyo ito para magkapera. Nang sa gayon ay magkaroon ka ng pera para maipagamot ang mama mo. Miss, huwag po ninyong gawin iyan. Ayos lang po. Tayo na po kayo riyan. ate, iyon bang si Uncle ang nagpapunta sa inyo rito? Mukha siyang nakakatakot, hindi ko akalaing napakabait niya para tulungan kami. Oo, tama iyan. Uncle? Nakilala namin siya sa may tindahan ng mami. Malaking perang ibinayad niya noong kumain siya. At sa pitaka niya, ang may litrato niya noong kabataan niyo. Mama, noong kabataan niyo po, maayos pa ang inyong mga mata. Parang matagal na siyang kilala kayo. Hindi ko akalaing sa mundong ito ay may mga tao pang kasing bait niya. Sino po ba siya? Kapag gumaling na ako, isasama ko ang 2 bata para personal na magpasalamat sa kanya. Ah, ang President Kin namin ay si... Hello? Sige, naintindihan ko. Uuwi na ako agad. May emergency lang ako, kaya kailangan ko nang umalis. Naalala ko na may jewelry shop malapit sa ospital. Mamaya, kunin mo ito para papalitan ng pera. Sapat na ang perang ito para sa operasyon ng nanay mo. Salamat po ate. At salamat din po sa uncle na iyon. Nanay, Nanay! Nene, bantayan mo muna si nanay dito. Ipagpapalit ko tong gintong singsing para magkapera. Sa ganitong paraan, may pambayad na tayo para maligtas si nanay. Uncle, sumama ka sa akin. Hoy, ikaw! Salamat po sa pagbisita. Balik kayo. Bilis! Magkano ang halaga ng singsing na ito? Kailangan ko itong ipalit ng pera para mailigtas ang nanay ko. Malaki ang halaga ng singsing na ito. Bata, saan mo ito nakuha? Ibinigay po ito ng isang mabait na ate. Sabi niya, ipalit ko ito sa pera para sa pagpapagamot ng nanay ko. Teka, Totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo siya. Ang gintong singsing na ito ay nagkakahalaga ng ilang 100,000 dolyar para gamitin sa pagpapagamot ng bulag na babaeng iyon. Sayang lang, mabuti pa kaya. Hoy, batang pasaway! Ikaw pala ang kumuha nito. Ito pala ang ninakaw mo na gintong singsing na binili ko para sa asawa ko. Ikaw pala ang nagnakaw ng gintong singsing na binili ko para sa asawa ko. Hindi ko po ito ninakaw, ito ay ibinigay para sa pambayad sa pagpapagamot ng nanay ko. Ibalik niyo po sa akin, pakiusap, ibalik niyo sa akin. Ang singsing ko yan. Sinungaling ka! Malinaw na ito ang singsing na binili ko para sa asawa ko. Ninakaw mo ang singsing ko, sinundan kita hanggang dito. Ngayong huli ka sa akto. grabe. Napakabata mo pa. Lakas na ng loob mong magnakaw ng ganito kamahal. Hindi po ako nagnakaw. Ibinigay po ito ng magandang ate sa akin. Nagsisinungaling siya. Sino namang magbibigay sa isang pulubi ng singsing na nagkakahalaga ng 300,000 dolyar? Nasaan siya? Tawagin mo siya para makumpronta. Umalis na po siya. Ibalik niyo ang singsing ko. Kailangan iyan para maisalba ang nanay ko. Ibalik niyo sa akin. Pakiusap, ibalik niyo sa akin. Bata ka? Bitawan mo ako? Sa tuwing pumupunta ako rito, laging pumapasok sa isip ko kung makikita ko pa ba siyang muli. Pero alam ko naman na malabo na iyon. Weiwei, ano kaya kung ang anak natin ay buhay pa hanggang ngayon? Siguro napakasaya natin. President Kin. Bumalik na muna tayo. Teka, nasaan si Su Ching? Inutusan ko siyang sundan ang 2 bata kanina para tignan ang sitwasyon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Sabi ni Sekretarya Su, nakatanggap daw siya ng tawag mula kay Madam Kin, may kailangan lang asikasuhin at makakahabol din daw siya maya-maya.
President Kin, doon sa tapat ng tindahan ng ginto. Parang may nahuling nagnakaw. Hindi po ako nagnakaw. Ibinigay lang ito sa akin ng ate. Pinakiusapan siya ng amain na kumakain ng mami para tulungan kami. Maraming tao sa ospital ang nakakita sa kanya noong oras na iyon. Sa tingin ko sa batang ito, mukhang hindi naman siya nagsisinungaling. Bakit hindi na lang natin itawag sa pulis para sila na ang umasikaso rito? Hindi pwede. Kapag dumating ang mga pulis at nalaman ang totoo, tapos na ako. Bata, tumahimik ka na. Nagsisinungaling kayo. Bakit kailangan niyo pong magsinungaling? Masamang bata ka? Klaro namang ninakaw mo ang binili kong gintong singsing? Gusto mo bang saktan kita? Ginto. Xiaoyan, ang tagal na nating naghihintay. Bakit hindi pa bumabalik ang kuya mo? Nakita niyo ba iyon kanina? Nang dumaan kami sa tindahan ng ginto, may isang batang lalaki na mga 7 o 8 taong gulang, nagnakaw siya ng singsing na ginto, nahuli siya sa mismong akto, at ngayon ay pinapahiya siya sa harap ng maraming tao. Napakabata pa niya, pero ang sama na ng asal niya. Natuto siyang magnakaw? Hindi ko alam kung paano siya pinalaki ng nanay niya. Xiaoyan. Xiaoyan, Nandito po ako. Mama, nandito po ako. ano ang pinag-uusapan nila? Mama, tila ang kuyang pinag-uusapan nila. Bilis, dalhin mo ako sa kuya mo. Ano ang ginagawa nyo? Bakit nyo ginagawa ito sa isang bata? Ang batang ito ay nagnakaw ng binili kong singsing para sa asawa ko. Pinaparusahan ko lang itong maliit na magnanakaw, kaya huwag kang makialam. Nagsisinungaling ka. Ang singsing na iyon ay ibinigay sa akin ng magandang ate. Uncle, ang ate na iyon ay kasama mo. Ikaw ang nagutos sa kanya na ibigay sa akin ang gintong singsing para panggamot sa mama ko, di ba? Sabihin mo na po sa kanila. Ikaw ba yung nagutos sa ate na iyon? Na ibigay sa akin ang gintong singsing para isalba ang buhay ni mama, di ba? Sabihin mo na po sa kanila. Uncle, sabihin mo na po sa kanila. Ikaw yung nag-utos sa magandang ate na bigyan ako ng singsing para tulungan kami. Bilisan mo at sabihin mo sa kanila. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong inutusang magbigay sa'yo ng kahit ano. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang batang ito ay nagsisinungaling. Dahil hindi siya dinidisiplina ng mga magulang niya, dalhin na siya sa presinto para makapag-isip siya ng mabuti. Bakit ka po nagsisinungaling? Sinabi ko na, wala akong inutusan kahit sino na bigyan ka ng kahit ano. Tama na iyan. Magnanakaw ang batang ito at naninisi pa siya ng inosente. Dakpin siya. Bitawan niyo po ako! Hindi ako nagnakaw! Bitawan niyo ako! Hindi ako nagnakaw! Hindi ako nagnakaw! Naririnig niyo ba? Masamang tao ka! Napakasama mo! Umalis ka na! Hindi ako nagnakaw! Bitawan niyo ang kuya ko. Bitawan niyo ang kuya ko. Huwag niyo siyang saktan. Xiaoyan, Xiaorui, nasaan kayo? Anong nangyayari? Ang anak mo, ninakaw ang singsing na binili ko para sa asawa ko. Nagsisinungaling ka! Hindi ako nagnakaw! Ibinigay lang iyon ng magandang babaeng kasama niya. Uncle, bakit ayaw mong aminin? Sir, noong nasa ospital po kami, may isang mabait na babae po ang naawa sa amin at ibinigay niya ang singsing sa anak ko para maipagpalit sa pera para sa panggamot sa akin. Hindi ko po alam kung alam niyo ang tungkol dito, pero kung alam niyo po, pakiusap po, patunayan niyo ang totoo. Bakit ganoon? Pakiramdam ko ay pamilyar sa akin ang babaeng ito. Ano ba ang inaasahan ko? Sir, kung alam niyo po ang totoong nangyari, nagsusumamo po ako na magsabi kayo ng totoo. Bata pa po ang anak ko, hindi niya pwedeng harapin ang bintang ng pagnanakaw. Pakiusap po. Umalis ka riyan. Huwag mong hawakan si President Kin ng marurumi mong kamay. Mama, okay ka lang ba po? Linwei? Nanay, Mama, Nasaan yung tela ko? Xiaoyan, Xiaorui, ayaw ni Mama na makita ng iba na ganito ako. Ibigay niyo na ang tela kay Mama dali. Ayos lang ako. Ikaw? Pasensya na po, kanina po ba ay natakot ko kayo? Mister, kahit na hindi ko alam kung bakit niyo patuloy na itinatanggi ang katotohanan, pero hindi nagsisinungaling ang dalawa kong anak. Kung hindi kayo naniniwala, maaari niyo po? Maaari kayong tumawag para makasiguro. Talagang hindi ko kilala ang tinutukoy nyo.
Kung ang singsing na ito ay kinuha ng anak mo, dapat ay pagsabihan mo siya na aminin ang kanyang pagkakamali, hindi yung sumasabay ka pa sa pagsisinungaling niya. Ganyan mo ba pinalalaki ang dalawa mong anak? Ang mga anak ko, hindi sila nagsisinungaling. Akala ko mabuti kang tao. Hindi ko akalain na masama ka rin pala gaya nila. Masamang tao. Lumayo ka sa mama ko. Bata ka pa lang, magnanakaw ka na, at naninira pa. Tingnan mo ang kalagayan ng nanay mo, hindi ka ba nahihiya sa kanya? Hindi po ako nagnakaw. Hindi po ako nagnakaw. Sinasabi ko na nga ba, tuso ang mga taong galing sa hirap. Bakit ba kailangan pa ng maraming salita? Tayo na. Parusahan natin ang bulag na babaeng ito at ang dalawa niyang anak na sinungaling. Uncle, pakiusap. Sabihin niyong totoo. Iligtas niyo po kami. Uncle, magmamakaawa po ako sa inyo. President Qin, kailangan na nating umalis po. May meeting pa po tayo sa kumpanya ngayong hapon. Uncle, bakit hindi mo kami tinulungan? Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Galit sa'yo si Xiaoyan. Galit ako sa'yo. President Qin, bumalik na po pala kayo. Uncle, bakit hindi mo kami tinulungan? Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Galit sa'yo si Xiaoyan. Galit ako sa'yo. Yung dalawang bata na ipinasubaybay ko sa iyo, kumusta na sila ngayon? Malubha po ang sakit ng ina ng dalawang bata at wala silang pera pambayad sa pagpapagamot. Noong oras na iyon ay delikado ang sitwasyon, kaya ibinigay ko po ang aking gintong singsing para maipagpalit nila ng pera para iligtas ang buhay nila. Pagkatapos ay bigla akong ipinatawag ni matandang ginang pabalik ng kumpanya, kaya ang tungkol sa bagay na ito ay hindi ko pa po na isusumbong sa inyo. Anong sabi mo? Ang singsing na hawak ng dalawang batang iyon, sa iyo ba nanggaling iyon? Yung dalawang bata, ikaw ba ang nagbigay ng mga singsing sa kanila? Oo, bakit? Ibig sabihin, hindi nagsisinungaling ang dalawang bata. Hindi po maganda ito, President Qin. Maraming tao ang nanonood doon ng mga sandaling iyon. Nagkaroon ng gulo sa pagitan niya at ng mag-ina. Sinabi pa nilang papatulan at parurusahan nila ang mga ito at pilit silang paluluhurin para humingi ng tawad. Delikado ito kayo. Maghanda na kayo agad. Magsama kayo ng sapat na tao. Babalik tayo doon para linawin ang lahat ng ito. Masamang babae, walang hiya. Nagpalaki ka ng dalawang magnanakaw at nagagawa mo pang sumagot ng pabalang? Tapos na kayo sa akin? Parurusahan ko kayong lahat. Ikaw na masamang babae ka? Walang hiya. Xiaorui, Xiaoyan, takbo na, bilis. Huwag niyo na intindihin ang mama niyo. Takbo na. Mama! Tapos ka na. Huwag mong saktan ang mama ko. Napakasama mong tao. Bitawan mo ang aking kuya. Ang braso ko. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Umalis ka sa harap ko. Ikaw na bulag na babae. Nagawa mo pang magpalaki ng dalawang batang hamog? Pagbabayarin kita. Huminto kayo. Xiaorui, Xiaoyan. Bakit? May binibigay siyang pamilyar na pakiramdam. Kinzimo, Kinzimo. Ano ba ang kung ano-anong iniisip mo? Wala na si Weiwei. At saka, paano siya magiging isang bulag? Ikaw, okay ka lang ba? Pasensya na, nagkamali ako. Nakumpirma ko na ang lahat. Ang singsing na ito ay galing talaga sa kaibigan ko para makatulong sa buhay niyo. Kahit ang perang pangsagip buhay ng pamilyang ito ay ninakaw mo, isa kang hayop. Dati, ang singsing na hawak ng dalawang batang ito ay galing talaga sa kaibigan ko para may pampagamot sila. Pero kinuha ito ng hayop na ito para sarilinin. Nalaman ko lang din ang totoong nangyari. Tumawag na ako sa pulis. Darating na sila. Pangako, pagbabayarin kita sa lahat ng ginawa mo ngayong araw. Boss, nagmamakaawa ako sa inyo. Mali ako, ako'y. Ilabas niyo siya.
Pasensya na talaga. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo makakaranas ng ganitong hirap. Walang anuman po. Mister, maraming salamat pa rin po dahil nilinis niyo ang pangalan namin. Xiao Rui, Xiao Yan. Magpasalamat kayo kay Uncle. Salamat po, Uncle, sa pagtulong sa amin. Dahil tinulungan mo kami, hindi nagalit si Xiaoyan sa'yo. Ang mga mata mo, anong nangyari? Sabi ni Mama, noong unang panahon, nasira ang mga mata ni Papa. Kaya ibinigay niya ang sariling mga mata kay Papa. Ano ang sinabi mo? Bakit kapag nakikita ko siyang ganyan, ang aking mga mata ay hindi mapigilang lumuha? Uncle, bakit po kayo umiiyak? Ako, maayos lang ako. Mabuti naman at ligtas kayo. Mama, Bilis, dalhin sa ospital. Opo. Xiao Rui, Xiao Yan. Nandito Mama! lang po Nasaan po ba tayo? yung mabait na uncle, nakita ka po niyang hinimatay, kaya dinala ka niya rito sa ospital at binayaran din niyang lahat ng gastos. Miss Lin, mabuti at gising na po kayo. May biglang kailangang asikasuhin si Mr. Chin, kaya hindi na niya nahintay na magising kayo at nauna na siyang umalis. Pero bago siya umalis, ay binilin niya na kumuha ng espesyalista para sa operasyon. Mabilis naman po ang inyong paggaling. Mr. Kin? Apelidong Kin. Siya kaya iyon? 7 araw po kayong walang malay, at mamaya lang ay maaari na kayong makadischarge sa ospital. Sa mga susunod na araw, magpahinga po kayo ng mabuti. Salamat po, Doktor. Mama, tingnan mo po. Marami po kaming kinita ni Ading sa pagtitinda ngayong araw na ito. Napakahusay niyo. Mama, yung dati na mabait na uncle ay ilang araw na pong hindi pumupunta. Naaalala ko, paborito po niya ang kumain ng ating mga wonton. May tira pa pong isang mainit na wonton, ibigay po natin sa kanya bilang pasasalamat po. Alam niyo ba kung saan nakatira ang uncle na iyon? Opo, isa po ay nakatira sa isang napakalaki at napakagandang villa. Nakita po namin siya ni Kuya noon, dyan lang po sa malapit. Sige, ihahatid natin itong wonton kay uncle. Kuya Zimo, nitong mga nakaraang araw ay lagi kang tila malungkot. Pinakiusapan ako ni Madam Kin. Nadalhan ka ng makakain. Ako mismo ang gumawa nitong noodles. Tikman mo na agad. Hindi ako gutom. Kuya Zimo, alam ko na hindi mo pa rin makalimutan ang babaeng si Lin Wei, pero 7 taon na siyang wala. Hindi mo ba pwedeng subukang tumanggap ng bagong pag-ibig? Huwag kang magsalita ng ganyan. Umalis ka rito. Sino yan? Magandang araw. Naparito po kami ngayon para pasalamatan ang isang Ginoo. Pumunta na po siya sa aming kainan ng wonton para kumain at tinulungan niya kami. Kakain? Hindi mo ba nakikita na nababad trip ako? Isang bulag na pulubi. Lumayas ka. Mama! Mama? Mayo ka. Mama! Mama? Ikaw ay. Ikaw ba si Lin Wei? Paano mo nalaman? Sino ka? Ikaw nga talaga. Hindi ba sinabi mo na hinding-hindi ka nababalik kailanman? Bakit ka pa nagpunta rito at muling inaakit si Kuya Zimo? Bitawan niyo ang mama namin! Sila ba ang dalawang maliliit na pulubing dinala mo noon? Lin Wei, nakalimutan mo na ba noong lumuhod ka at nangako kay Madam Chin na hinding-hindi ka na muling magpapakita kay Kuya Zimo? Ngayon, bakit isinama mo pa rito ang dalawang pulubing ito? Ito ang pamilya Chin. Wala akong alam. Aalis na ako agad. Ang galing mo. Sige, magkunwari ka pa. Tingnan mo nga ang itsura mo. Isa kang bulag. Sa tingin mo ba ay tatanggapin ka pa ni Kuya Zimo? Sinabi ko na, hindi ko alam. Aalis na ako. Huwag kang aalis. Sino ang nakakaalam na bumalik ka para muling tuksuhin si Kuya Zimo? Mga tauhan, kunin niyo ang bulag na iyan. Pati na ang dalawang bata. Parusahan sila. Pin ang mga iyan. Sandali. Miss Shen, parang awa mo na. Pakawalan niyo kami. Alam ko,
na noong una ay nangako ako kay Madam Chin na hinding-hindi na ako papakita pa sa kanya kailanman. Talagang hindi ko alam na ito si Pamilya Chin. Nagmamasakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo na kami. Linwei, walang hiya ka. Ang pangalan ni Kuya Zimo, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang bigkasing iyon? Sinasabi mo pa na wala ka nang nararamdaman sa kanya? Bakit nakatitig lang kayo? Itong bulag na ito at ang dalawang batang ito, dakpin niyo sila at isama. Anak ko, Bitawan niyo ako! bitawan niyo ako. Mama, President Kin, may pulong pa po si Kin Enterprise mamaya. Hinihintay po kayo para mamuno rito. President Kin, anong nangyari sa inyo? Angga ka? Itong babaeng nasa larawan. Bakit kamukha siya ng babaeng si Linwei? Anong sinabi mo? Ang babaeng nasa larawan nyo at ang babaeng hindi nakakakita noon ay talagang iisang tao lang ang hitsura. Imposible. Sabi ni Mama, si Weiwei at ang bata ay matagal nang wala mula noong aksidente sa kotse noon. Saka napakalinaw ng mga mata ni Weiwei. Paano magiging bulag siya? Pero, Anong gusto mong sabihin? President Kin, may isang bagay po na baka hindi nyo pa po alam kailanman. 7 taon na ang nakararaan matapos ang inyong aksidente, bumisita ang matandang ginang sa kumpanya at aksidente ko pong narinig ang lihim na usapan nila ng ibang tao. Tungkol sa ano? Sabi ng matandang ginang, noong naaksidente raw kayo, matinding pinsala ang natamo ng inyong mga mata at nasa bingit na kayo ng panganib pero may isang taong nagboluntaryong ibigay ang kanyang kornea sa inyo kaya muli kayong nakakita. Ano ang sinabi mo? President Kin, tungkol sa bagay na ito, narinig ko lang din po ito sa matandang ginang. Kung ito ba ay totoo o hindi, ay hindi ko rin po masiguro. Kaya pala pakiramdam ko sa mga mata ko. Ay pamilyar pero tila hindi ko kilala. Hindi kaya noong panahong iyon si Weiwei ay? President Kin, tingnan niyo po. Si Weiwei iyon? Pumunta rito si Weiwei kasama ang bata. Magsalita ka. Si Linwei ba ay pumunta rito kasama ang bata? Sagot po sa inyo, Young Master, opo. Nasaan na sila ngayon? Nasaan na sila? Nagkaroon po sila ng gulo ni Miss Shen. Pagkatapos noon, silang tatlo ay kinuha ng mga tauhan ni Miss Shen. Tila, papunta po sila sa direksyong ito. Tawagin niyo ang lahat. Sumunod kayo sa akin. Tawagin niyo ang lahat. Sumama kayo sa akin. Xiao Rui, Xiao Yan. Mga anak ko, nasaan na kayo? Ano bang kailangan mong gawin para lang lubayan mo na kami? Lubayan kayo? Tingnan nyo ito. Ito ang espesyal na lugar na pinili ko para sa inyong pagtatapos. Kahit pa ikaw at itong 2 anak mo ay mawala na rito hanggang sa tuluyang malimutan, walang makakahanap sa inyo kahit kailan. Ano ba talagang balak mong gawin? Ay, nakalimutan ko pala. Hindi ka nga pala nakakakita. Ibinigay mo na ang mga mata mo kay Kuya Zimo. Ngayong nakaalis ka na, dapat ay namuhay ka na lang na parang daga na nagtatago sa dilim. Magtago ka na lang habang buhay. At huwag nang magpapakita pa. Bakit mo pa isinama pabalik ang 2 batang ito? Talagang hindi ko alam. Si Pamilya Kin iyon. Doon lang ako maniniwala kapag tapos na ang lahat. Ayusin nyo na, to nang malinis. Huwag niyo pong saktan ng nanay at kapatid ko. Umpisahan nyo na ang batang ito at tapusin na siya. Nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin at pakawalan mo ang mga anak ko. Kahit ano na lang ang gawin mo sa akin. Sinabi ko na sa'yo, lahat kayo ay dapat nang mawala. Hinto. Tumigil kayo. Weiwei. 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 Mama, Uncle, pakiusap iligtas ng mama ko. Mama, Dalhin siya sa ospital. Ibalik niyo siya sa akin.
Kuya Zimo, pakinggan mo ang paliwanag ko. Sinaktan mo ako? Matagal mo nang alam na siya si Weiwei, hindi ba? Bakit mo siya dinala sa lugar na yon at hinayaan ng mga tao mo na saktan siya ng ganoon? Kailan ka pa naging ganyan kasama? Masama? Kinzimo, ang babaeng iyon, dapat noon pa ay nawala na sa mundo mo. Bakit pa siya nagpakita? Tinulungan lang naman. Kitang alisin ang isang bagay na hindi dapat naririto. Anong mali doon? Ulitin mo ang sinabi mo. Kahit 10 beses ko pang sabihin, kahit na nakilala mo siya, anong magagawa mo? Sa tingin mo ba hahayaan siya ni Madam Chin na pumasok sa pinto ng pamilya Qin? 7 taon na ang nakakalipas. Kung paano siya ni Madam Qin itinaboy na parang aso mula sa pamilya Qin. Noon, kung napaalis siya ng 1 beses, at ngayon, mapapaalis siyang muli kasama ang 2 batang iyon sa 2nd pagkakataon. Anong sinabi mo? Sinasabi mo bang ang dahilan kung bakit umalis si Weiwei noon ay dahil tinakot siya ni Mama? Tama ka, napakagagaling niya. Noong naaksidente ka sa kotse noon, ibinigay niya ang mga mata niya sa iyo. Hanggang sa nabulag siya. Matagal na naming alam ito. Ikaw lang, ang nagmukhang tanga, na itinago ang katotohanan ni Madam Qin. Sige, ngayong alam ko na ang totoo. Sina Weiwei at ang bata. Papanatilihin ko sila sa tabi ko habang buhay at walang sinuman ang magtatangkang saktan sila kahit kaunti. Kuya Zimo, paano naman ako? Ilang taon kitang minahal, hindi ba ako sapat para malampasan ng isang bulag? Siyempre, hindi ka hihigit sa kaniya. Hindi ko alam kung kailan naging napakasama ng ugali mo para pagtangkaan ang buhay ng mag-ina. Lumayas ka. Umalis ka agad dito sa pamilya Qin. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo, kailanman. Kuya Zimo, alam kong nagkamali ako. Huwag mo akong palayasin. Tao, tulong! Kalad ka rin siya palabas. Qin Zimo, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Qin Zimo, Qin Zimo. Kuya, kailan po kaya gigising si Mama? Tiyak nagigising si Mama. Weiwei. Weiwei. Ako ito. Patawad sa iyo. Kasalanan ko ang lahat. Kung alam ko lang ng mas maaga, kahit anong mangyari, hahanapin ko kayo ng mga bata. Nagmamakaawa ako sa iyo? Gumising ka na? Basta't gumising ka lang, kahit ano pang ipagawa mo sa akin, gagawin ko? Umalis ka rito! Huwag mong hawakan ng mama ko! Xiao Rui, Xiao Yan, ako ang daddy nyo. Daddy? Talaga bang daddy ka namin? Hindi ikaw ang daddy namin. Walang hiya kang nangiwan kay Mama. Anong sinabi mo? Hindi ko gusto ng tatay na gaya mo. Xiao Rui. Xiao Yan, kasalanan nito ni daddy. Pero hindi talaga alam ni daddy na buhay pa ang mami nyo. At lalong hindi ko alam na mayroon din pala kayo. Ngayong ipinadala na kayo ng langit pabalik sa tabi ko. Nangangako si daddy na gagamitin ko ang natitirang panahon sa buhay ko, ibibigay ko ang lahat. Para makabawi sa inyo at sa mami nyo. Xiao Rui, alam ni daddy na galit ka sa akin. Ito ang nararapat kong harapin pagkatapos ng lahat. Ang hiling ko lang ay bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan niyo ako ng pagkakataong makabawi. Sige na? Sa wakas ay nahanap na natin si Daddy. Bakit ayaw natin siyang kilalanin? Dahil sa kanya kaya nagkaganito si Mommy? Dahil sa kanya nawala ng paningin si Mommy? Dahil sa kanya kaya tayo nahirapan ng husto? Bakit natin siya dapat patawarin? Pero sabi ni Daddy, hindi niya alam na buhay pa tayo. Bigyan niyo pa si daddy ng isa pang pagkakataon para maayos kong maprotektahan kayo at ang mami nyo at mahalin kayo sa habang buhay? Pwede ba? Salamat. Salamat sa inyo. Xiao Rui, Xiao Yan, nasaan kayo? Xiao Rui, Xiao Yan, nasaan na kayo? Ang mga anak ko, nasaan na kayo? Mama, nandito po kami! Mama! Nandito po kami. Ako si Zimo. Napakawalang malay mo. Talagang napakawalang malay mo. Nagkaroon ka ng mga anak natin. Bakit hindi ka lumapit sa akin? 7 taon ko kayong hindi nakasama. Ang nangyari sa iyo ngayon ay dahil sa akin. Ibinigay mo ang sarili mong mga mata para sa akin. Weiwei, gusto kitang alagaan ng mabuti. Gusto kitang pakasalan, gagamitin ko ang buong buhay ko para protektahan ka. Pati na ang ating mga anak. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng magpakasal sa iyo. Dahil ba ito sa mama ko? Hindi dahil kay matandang ginang.
Pero ako mismo ang hindi karapat-dapat para sa iyo. Huwag kang tumingin sa akin. Umalis ka na. Alis. Ang naging kalagayan mo ngayon ay dahil sa akin. Paano naman kita magagawang hamakin? Nitong 7 taon, akala ko ay wala na kayo? Araw-araw, palagi kitang naaalala, pati na ang anak natin na hindi na isilang. Ang bawat araw at gabi ay tila pagpaparusa, puro sakit at pagsisisi na parang hinihiwa ang puso ko. Sa pagkakataong ito, kahit sino pa sila, hinding-hindi nila tayo mapaghihiwalay. Mama, huwag mo na po paalisin si Papa, maaari po ba? Dati po, nakikita ko ang ibang bata na may kasamang mga tatay nila at kaming dalawa ni Kuya ay sobrang naiinggit. Gusto po namin ni Kuya na magkaroon ng sariling tatay. Sasama po kami kay Papa para protektahan kayo. Wei, ang babait ni na Xiao Rui at Xiao Yan natin. At sakto, nasa tamang edad na sila para mag-aral, kukuha ako ng pinakamagaling na guro para sa kanila para makuha nila ang pinakamagandang edukasyon at lumaki silang walang inaalala sa buhay. Tungkol naman sa mama ko, ako na ang kakausap at magpapaliwanag sa kanya. Matandang ginang, hanggang ngayon po ay hindi pa mahahanap ang young master. Paano na po ang ilang mahahalagang meeting natin ngayong hapon? Ano bang mangyayari sa kanya? Lakasan naman ng loob niyang lumiban sa meeting ng grupo. Mula pa kaninang umaga ay hindi na mapakali ang kalooban ko. Nararamdaman ko na parang may masamang mangyayari. Matandang ginang, palaging responsable ang young master. Siguradong nakatagpo lamang siya ng isang emergency situation, kaya siya naantala. Muli po akong magpapadala ng tao para maghanap at patuloy ko pong tatawagan ang kanyang cellphone. Matandang ginang, hindi po ito maganda. Si Binibining Shenman ay nagpupumilit na makita kayo sa labas. Man, hayaan mo siyang pumasok. Mas mabuting kayo na po mismo ang tumingin sa labas ng pinto. Miss Shen, hindi po kayo pwedeng pumasok. Mga wala kayong silbi. Ang lakas ng loob nyo. Naharangin ako. Umalis kayo sa dinadaanan ko. Mahigpit ang utos ng young master, hindi ka pwedeng humakbang sa pamilya Chin. Huwag nyo na kaming pahirapan. Dahil ito sa walang hiyang Linway na iyon, niloko at napaikot niya si Kuya Zimo, Madam Chin. Lumabas po kayo. Tingnan niyo po si Kuya Zimo, tingnan niyo kung paano siya nabaliw sa babaeng iyon. Ang ingay nyo. Wala ba kayong mga modo? Masyadong maingay. Bakit kayo umaasal ng ganyan? Madam Kin, tingnan niyo po ang mga bastos na katulong na ito. Hinaharangan nila ako at hindi ako pinapapasok sa pintuan ng pamilya Kin. Matandang ginang, ito po, utos po ito ng ating amo. Si Zimo? Sa meeting ng grupo kaninang umaga, hindi siya nagpakita. Saan siya nagpunta? Alam ko po kung nasaan siya. Tiyak na hinanap niya si Linway, ang mapagpanggap na masamang babaeng iyon. Sinong hinahanap ni Zimo? Madam Chin, nakalimutan niyo na po ba? Iyong 7 taon na ang nakakalipas. Ang walang hiya at pinalayas niyo na parang aso. Pinalayas sa pamilya Kin na basurang si Linway. Si Linway? Nagbalik siya. Inakit na naman niya ang kapatid kong si Zimo. Maliwanag ang sinabi niya sa akin noon. Nalalayuan niya si Zimo. Nagawa pa niyang magbalik. Sigurado ka bang si Linway iyon? Na bumalik para hanapin si Zimo? Totoo po iyon. Si Linway. Gusto niya talagang kunin si Kuya Zimo mula sa pamilya Chin, mula po sa inyo, ng buong buo. Madam Kin, masamang babae si Linway. Ngayon ay mas naging mapanganib pa siya. Dapat niyo pong kausapin si Kuya Zimo. Pero noong mga panahong iyon, ibinigay pa rin ni Linway ang kanyang mga mata para kay Zimo. Sa paglipas ng maraming taon, madalas ko itong naaalala. Kung ako siguro ang nasa posisyon niya, marahil ay wala akong lakas ng loob na ibigay ang sarili kong mga mata kay Zimo. Siguro noon ay hindi ko na sila dapat pinaghiwalay. Lumambot ang puso ng matandang ito. Hindi pwede. Hinding-hindi ko hahayaan na tanggapin niya ang masamang babaeng si Linway. Madam Kin, alam niyo po ba kung bakit ayaw ni Kuya Zimo? Napapasukin ako sa pinto ng pamilya Kin? Bakit? Ito ay dahil kay Linway. Siniraan niya kayo kay Kuya Zimo at sinabi na kayo raw po ay napakasama, pinaghiwalay silang dalawa at isinusumpa pa kayo. Sinabi niya na. Na ano? Minura po kayo ni Linway. Siya, sinabi niyang traitor kayo at malupit at dapat lang kayong magdusa. Totoo ba? Ang sinasabi mo? Siyempre po, Madam Kin. Ang walang hiyang si Linway na yan, bukod sa pagsasabi ng masama tungkol sa inyo, ay kinumbinsi pa niya si Kuya Zimo na paalisin ako sa pamilya Kin dahil natatakot siya na baka isumbong ko sa inyo ang lahat. Hindi ito katanggap-tanggap. Sumusobra na. Talagang sumusobra na siya.
Mayordomo, Ano po ang maipaglilingkod ko, matandang ginang? ngayon din, itawag mo ako agad kay Zimo. Sabihin mo sa kanya na kahit nasaan pa siya o kahit sinong hamak na babae pa ang kasama niya, ay pabalikin mo siya, pauwiin mo siya agad. At kung hindi siya uuwi, pilitin mo siyang pabalikin dito. Naiintindihan mo ba? Opo. Naiintindihan ko po. Gagawin ko na po agad. Sige na, hawak niyo na ang mga kamay ko. Nang ganito katagal, hindi ba kayo napapagod? Kahit mapagod pa, hinding-hindi kita bibitawan. Lahat ng pagkukulang ko sa iyo sa nakalipas na mga taon ay gagawan ko ng paraan para makabawi sa iyo. Nene, huwag kang tumingin. Nakakahiya. Ayoko nga. Gusto kong tumingin. Napakakulit talaga ni Nene. Ang tagal ko na kasing hindi nakikita nang umingiti si Mama ng ganito kasaya. Young Master. Zimo, anong nangyari? Young Master. May utos ang matandang senyora. Pinapabalik po kayo agad sa mansyon. Bumalik ka at sabihin mo sa nanay ko. Nababalik ako kapag gusto ko nang bumalik. Miss Lin Wei, noong panahong iyon, nangako ka sa matandang senyora na lalayuan mo na ang Young Master habang buhay. Bakit ngayon, naisipan mo pang bumalik kasama ang dalawa mong anak? Tumahimik ka. Young Master, kagustuhan po ito ng matandang ginang. Sumusunod lamang po ako sa utos. Nakikiusap po ako na ngayon din ay sumama na po kayo sa akin pabalik. Nasa ospital po tayo. At nakikita kong napakahina ng katawan ni Miss Lin. Hindi po magandang magkaroon ng gulo. Dapat na po kayong sumama sa akin para sa ikabubuti niyo at para rin sa ikabubuti ni Miss Lin. Sige, sasama ako sa iyo pabalik. Ang bagay na ito ay ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Zimo, huwag kang pumunta. Papa, iiwan mo na naman ba kami ni Mama? Anak, paano kayo magagawang iwan ni Papa? Kayo ang pinakamagandang biyayang ibinigay sa akin ng langit. Hinding-hindi ko kayo susukuan. Young Master, Kailangan munang bumalik ni Papa para makipag-usap ng maayos sa lola nyo. Gusto ko na maging bahagi na kayo ng pamilya sa marangal na paraan at gusto ko rin sa engrandeng paraan ay mapakasalan ang mama nyo at maging bahagi siya ng pamilya Kin. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng pahintulot ng lola nyo. Kung ganon po, papayag kaya si Lola? Gagawa ng paraan si Papa para pumayag siya. Sa ngayon, gusto kong maging mabait kayo habang nandito kayo at alagaan nyo si Mama. Hintayin nyo si Papa, okay? Opo. Zimo, huwag kang pumunta. Natatakot ako. Magtiwala ka sa akin sa pagkakataong ito. Kahit na magkaroon pa ng malaking gulo, hindi ko hahayaang mapaghiwalay pa tayong muli. Kailangan mo lang magpagaling ngayon at hintayin ang pagbabalik ko. Zimo, Mama? Mama, Mama? Mama, Mama, okay ka lang po ba? Huwag mo kaming takutin. Gising na po kayo. Huwag mong takutin si Xiaoyan. Doktor, tulungan niyo po ang mama ko. Doktor, kumusta na po ang mama ko? Mga bata, huwag kayong matakot. Ang inyong mama ay masyado lang nadala ng kanyang emosyon. Bukod pa sa katatapos lang ng kanyang operasyon, mahina pa ang kanyang katawan na nagdulot ng stress reaction. Kaya sumama ang pakiramdam niya pero pansamantala,
ay wala na siyang panganib. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang lubos niyang pagpapahinga ng tahimik at hindi na dapat maabala o ma-stress pa. Naintindihan niyo ba? Opo, naintindihan po namin. Mabuti. Kuya, bakit naging ganito si Mama? Siguro ay dahil namimiss na niya si Papa. Tara, pupunta tayo sa Pamilya Kin. Magkasama tayo, nakahanapin at ibabalik si Papa. Sige. Magsalita ka. Saan ka pumunta? Hindi ba sinabi na sa'yo ni Mayordomo? Pinuntahan ko ang asawa ko. Kin Zimo, nanay mo ako. Iyan ba ang tamang paraan ng pakikipag-usap sa akin? Eh kayo po, ma? Paano niyo po tinrato si Weiwei noon? Ang mga matang ito ay galing kay Weiwei. Bakit? 7 taon po ang lumipas, alam niyo pong lahat ang totoo, pero itinago niyo ito sa akin. Alam niyo po ba sa loob ng 7 taon na iyon kung paano ako nagtiis? Bawat minuto at segundo ay ramdam ko pa rin ang matinding sakit nang mawala siya. Anong paki ko? Siya naman. Kusa niya itong ginawa. Tama, kusa niya itong ginawa. Kaya ngayon, bulag na siya. Sa lahat ng taon na lumipas, ang dami niyang hinarap na hirap. Pero dahil ayaw niyang madamay ako, mas pinili niyang magtiis ng mag-isa at hindi lumapit sa akin. Ma, ito ba ang gusto niyong mangyari? Nandito na tayo sa puntong ito. Anong gusto mong gawin ko? Pakakasalan ko siya. Pakakasalan ko siya sa harap ng maraming tao. Hindi maaari. Bukod sa galing siya sa mababang antas, bulag na siya ngayon. At tayong mga pamilya Chin ay kilalang pamilya sa lungsod ng Jiang. Kapag pinakasalan mo ang babaeng iyan, paano na lang ang sasabihin ng buong lungsod ng Jiang sa ating mga pamilya Qin? Gusto mo bang maging katawa-tawa ang pamilya Qin? At pati ako magmukhang katatawanan? Huwag mong asahang papayag ako. Zimo, ikaw ang dapat mamuno sa imperyo ng pamilya Qin. Ang daang taong pundasyon ng pamilya Qin ay nakasalalay sa iyong pagmamana. Kailangang unahin mo ang kapakanan ng pamilya. Noon, aminado ang mama na nagkulang ako sa pag-iisip at naging mapanghusga sa katayuan sa buhay. Pero, bulag na siya ngayon. Dapat mong isipin ang reputasyon ng pamilya Qin. Ma, bulag nga si Weiwei, pero ibinigay niya ang mga mata niya sa akin. Ngayong wala na siyang matakbuhan, kung ako si Qin Zimo sa sandaling ito, bilang isang lalaki, kung hahayaan ko lang ang babaeng ito na ibinigay ang lahat para sa akin na mapabayaan, iyon ang magiging dahilan para ang buong Jiangcheng ay pagtawanan ang pamilya Qin. Pagdating ng oras na iyon, naisip mo ba kung ano ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa pamilya Qin na tayo ay mga walang utang na loob at mga masasamang tao? Naging tapat siya sa iyo. Pwede natin siyang bayaran kahit magkano ay kaya nating ibigay sa kanya. Kailangan lang niyang magsalita. Bayaran? Ma! Ano po sa tingin niyo ito? Mababayaran ba ninyo ang nawala niyang paningin? Mababayaran niyo ba ang nakalipas na 7 taon na parang bangkay akong naghihirap? Mababayaran niyo po ba ang paningin na nawala sa kanya? O mababayaran niyo ba ang 7 taon ng hirap na tila wala akong buhay? Qin Zimo, kung itinuturing mo pa rin akong nanay mo, gawin mo kung ano ang iniuutos ko. Sa buong mundo, maraming ibang babae, hindi ako naniniwala na siya lang ang tanging kailangan mo. Pagmadali ka, humanap ka na ng mapapangasawa na kapantay ng ating katayuan. Excited na ako magkaroon ng mga apo. Kayo talaga? Paumanhin po, matandang ginang. Anong nangyayari? Bakit parang nagpapanik ka? Paumanhin po, madam. May 2 batang 7 o 8 taong gulang sa labas. Umiyak sila at pilit na gustong makita kayo ng young master. Hindi po sila mapigilan. Mga bata, kaninong mga anak sila? Sina Zhao Rui at Zhao Yan ba iyan? Sandali. Sino sina Xiao Rui at Xiao Yan? Kaninong mga anak ba talaga ito? Sila ang mga anak ko kay Lin Wei, ang inyong mga apo. Kuya, nandito. Ano ba talaga ang tatay natin? Nandyan siya. Siguradong nandoon siya. Pero, lalabas ba ang tatay para sunduin tayo? Kapag naglakas loob siyang hindi lumabas, ay hindi, na natin siya kikilalanin. Nalampasan naman natin ang mga nagdaang taon, tayo pati na si nanay. Kahit wala siya. Mula ngayon, si kuya-kuya ang poprotekta sa'yo at kay nanay. Kuya,
Siya ba ang nanay ni tatay? Dapat ba ito nating tawagin siyang Lola? Siguro? Oo. Kayo dalawa ay talagang ang mga anak ni Zemo. Kung ganoon, kayo po ba ang nanay ng tatay namin? Dapat po ba kaming tumawag sa inyo na Lola? Kaya, ibig sabihin, kayo po ba ang Lola namin? Dapat po ba kaming tumawag sa inyo na Lola? Xiao Rui, Xiao Yan. Bakit kayo narito? Papa, may sakit ang mama. Umuwi na tayo agad. Ano? Halikayo, pupunta tayo sa ospital. Sandali lang. Bawal kayong umalis. Ma, hindi nyo ba narinig ang sinabi ng mga bata? Kailangan kong pumunta sa ospital para asikasuhin si Weiwei. Kuya, ang talim naman po tumingin ni Lola. Huwag kang matakot. Lola, kahit ngayon lang po namin kayo nakita ng kapatid ko, parati po kayong naikukwento ni Mama sa amin. O talaga? Ano naman ang sinasabi niya tungkol sa akin? Sabi ni Mama, si Lola ang pinakamahigpit sa buong mundo, ngunit siya rin ang pinakamabait na tao. Tama! Sabi ni Mama, si Lola ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Hindi ba nagalit si Linwei sa akin? Dahil sa akin kaya sila nagkahiwalay ni Zemo noon. Hindi po, hindi po. Sabi po ni Mama, mag-isang pinalaki ni Lola si Papa habang pinamamahalaan ang napakalaking negosyo ng pamilya Kin. Kaya talaga pong hindi naging madali para sa inyo. Lagi pong sinasabi ni Mama sa amin, dapat po naming intindihin ang naging sitwasyon ni Lola noon. Lola, kayo po ang pinakamabait, pinakamapagmahal at pinaka-cute na Lola sa buong mundo. Payagan niyo na po si Papa na makita si Mama. Sige na po, please. Nagmamaawa po kami. Sige na po. Kuya, ang ngumiti na si Lola. Pumayag na ba siya na payagang makita ni Papa si Mama? Mukhang ganoon na nga. Ma, Sige na. Butler, asikasuhin mo agad ang pinakamahusay na medical team ng lungsod ng Jiang para suriin ang ina ng dalawang batang ito. Gawin mo ang lahat. Siguraduhin mong gagaling siya sa lalong madaling panahon. Opo, matandang ginang. Salamat po, Lola. Napakabait niyo po talaga. Pinakamabait po si Lola. Kayo talagang dalawa. Huwag kayong mag-alala. Kapag maayos na ang pakiramdam ni mama nyo, susunduin natin siya para dito tumira. Ang pamilya Qin ay may pinakamahusay na medical team, kaya kahit anong oras ay mababantayan siya. Lahat ay magiging maayos. Lola, kayo na po ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Mahal na mahal po kayo ni Xiaoyan. Lola? Sige. Gutom na ba kayo? Tara na sa loob. Kakain na tayo. Tara. Kain mo na po si Kuya. Kainin mo ito, kapatid. Matandang ginang, ang kalagayan ni Miss Lin ay nasuri na ng mga doktor po. Kinumpirmang isa itong stress reaction dahil sa matinding emosyon. Wala naman pong dapat ikabahala. Sinunod ko po ang inyong utos at nadala na po siya rito ngayon. Xiaoyan, Xiao Rui. Nasaan na ba kayo? Ay, Mama, nandito lang po kami. Xiaoyan, Xiao Rui. Sa wakas nahanap ko na rin kayo. Salamat at ligtas kayo. Mama, huwag ka nang matakot. Nandito lang po kami ngayon sa pamilya Qin. Napakabait po ni Lola sa amin. Binibigyan niya kami ng magagandang damit. At marami rin siyang inihandang masasarap na pagkain. Ma, Linwei, nung maulang gabi, 7 taon na ang nakakalipas. Nung nakaluhod ka sa tapat ng pinto ng pamilya Qin, ano ang mismong ipinangako mo sa akin? Sabi mo, ibinigay mo na ang iyong mga mata kay Zemo. At simula noon, hindi ka na magpapakita sa harap ni Zemo. Bakit ngayon ay hindi mo tinutupad ang pangako mo? Lola, wag po ninyong sisihin si Mama. Kami po ni Kuyang may gustong pumunta rito. Walang alam si Mama rito. Lola? Kami mismo ang nagpunta rito para hanapin si Papa? Wala itong kinalaman kay Mama.
Kung may parurusahan kayo, ako na lang po. Huwag niyo pong pagagalitan ng mama ko. Xiao Rui. Xiao Rui. Matandang ginang, kahit anong mangyari, lahat ito ay kasalanan ko. Isasama ko na po ang mga bata paalis. Huwag niyo na po silang pahirapan pa. Tara na, bilisan niyo. Lola, ang mama po namin ang pinakamabuting ina sa buong mundo. Nung nagkaproblema sa paningin si Papa, si Mama ang nagbigay ng kanyang mga mata para sa kanya. Bakit po hindi niyo siya matanggap? Lola, kayo rin po ang pinakamabuting lola sa buong mundo. At mabuting lola para kina Xiao Rui at Xiao Yan. Hayaan niyo po sina Papa at Mama na magkasama. Hindi po ba? Zimo, ilabas mo muna ang dalawang bata. Kakausapin ko muna si Lin Wei. Ilabas mo muna ang dalawang bata. Ma, Lumabas muna kayo. Alam ko ang ginagawa ko. Lola? Sumama muna kayo kay Zimo palabas. Hayaan niyo si Lola na makausap ang inyong mama. Okay ba yon? Alam ni Lola kung ano ang dapat gawin. Zimo, dalhin mo muna ang mga bata sa labas. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Xiao Rui, Xiao Yan, sumama muna kayo kay Papa palabas. Lin Wei, 7 taon na ang nakakalipas. Ibinigay mo ang iyong mga mata kay Zimo upang tulungan siya at ang kabutihang iyan ay kinikilala ng pamilya Qin. Sa totoo lang, hindi kita gusto noon dahil lang talaga sa katayuan natin sa buhay. Pero sa nakalipas na 7 taon, sa kabila ng hindi mo nakakakita, pinalaki mo ang dalawang bata nang wala man lang naririnig na reklamo mula sa iyo. At dahil dyan, kailangan kong sabihin na nagkamali ako sa pagkilala sa iyo dahil ikaw ay may paninindigan. Mahal na ginang, ang dalawang bata ay sarili kong dugo at pawis. Responsibilidad ko po ang gawin iyon. Ngayon, tatanungin kita, mahal mo pa ba siya hanggang ngayon? Kung ganoon, tatanungin kita, mahal mo pa ba siya ngayon? Mahal ko siya. Palagi ko siyang mahal. Sige, napakabuti. Dahil mahal mo pa siya, dapat mas nauunawaan mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa pagmamayari, kundi sa pagpapakawala. Madam kayo, ano po ang ibig ninyong sabihin? Malinaw ang ibig kong sabihin. Kung mahal mo siya, dapat ay iniisip mo ang kapakanan niya. Tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Isa kang bulag. Habang ang pamilya Qin ay isang tanyag na pamilya sa Jiangcheng at si Zimo ang maingat kong hinubog na tagapagmana. Sa hinaharap, pamumunuan niya ang buong imperyo ng Qin Enterprise. Sa tingin mo ba, sa pagtayo sa tabi niya, ang isang taong kailangan laging alalayan? At ang isang taong habang buhay na nasa dilim na asawang bulag ay nararapat? Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa kanya? Ano ang sasabihin nila sa pamilya Qin? Ang sinasabi mong pag-ibig ay para hayaan siyang pulaan at kutyain ng ibang tao? Ako. Lin Wei, isa kang mabuting ina, pero sa kasamaang palad, sa itsura mong iyan, tingin mo ba talaga ay bagay kang tumayo sa tabi ni Zimo? Gawin natin ito, basta kusa kang aalis. Ipinapangako ko sa iyo, mananatili sina Xiao Rui at Xiao Yan. Sila ay mula sa dugo ng pamilya Qin. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang edukasyon at ang pinakamaliwanag na kinabukasan. Mas mabuti ito kaysa sa pagsama nila sa iyo at maghirap ng 10,000 beses. Pag-isipan mong mabuti. Ma, bakit mo sinasabi ang mga ito kay Weiwei? Dahil narinig mo na rin naman, wala na akong dapat itago pa. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, para sa dangal at kinabukasan ng pamilya Qin, at para sa kinabukasan ng dalawang batang ito. Nagsisinungaling si Lola. Manloloko po si Lola. Nangako po kayo sa akin na hindi niya paghihiwalayan sina Papa at Mama. Bakit niyo po pinapaalis si Mama? Ayaw po ni Xiaoyan na umalis si Mama. Huwag niyo po siyang paalisin. Huwag niyo pong apihin ang mama ko. Kung talagang paaalisin niyo po siya, paalisin niyo na rin po kami ni Nene. Maaari po kaming hindi pumasok sa pamilya Qin, basta wag lang mawala si Mama. Xiao Rui, Xiao Yan, huwag kayong magsalita ng ganyan. Ginagawa ni Lola ang lahat para sa ikabubuti ninyo. Ayaw ko po. Kung nasaan ang Mama, doon din dapat si Xiaoyan.
Gusto ni Xiaoyan na makasama ang mama habang buhay. 9 na buwan kaming dinala ni Mama sa sinapupunan. At buong pagtitiyaga niya kaming pinalaki at inalagaan. Ang pamilya Qin, si Lola, at maging ang Papa ay kaya naming iwan, pero hindi namin kayang mawala si Mama. Ma, makinig po kayo ng mabuti. Ang mga matang ito na nakakakita sa mundo ay dahil kay Weiwei at ang 2 batang ito ay regalong ibinalik sa akin ng langit. Ako, si Qin Zimo, walang ibang pakakasalan kundi si Lin Wei. Kung pipilitin niyo silang paalisin, ay pati ang pasaway ninyong anak at ang 2 ninyong apo ay paalisin na rin ninyo sa pamilya Qin. Para sa kanila, kahit ano ay handa kong bitawan. Sa buong buhay ko, hindi na ako papasok muli sa pamilya Qin. Zimo, Huwag kang matakot sa pagkakataong ito. Ano man ang mangyari, mananatili ako sa tabi niyo. Lola, ikaw po ang pinakamabait na lola sa buong mundo. Pakiusap po, hayaan niyo na pong magkasama si Papa at si Mama. Sa ganitong paraan po si Lola, si Mama, si Papa, si Kuya, at ako. Magiging buo na kaming 5 bilang isang pamilya. Nangangako po si Xiaoyan sa inyo. Namamahalin po kita gaya ng pagmamahal ko kay Mama at magiging mabuting apo po ako sa inyo. Sa susunod, mamahalin ko na rin po si Lola tulad ng pagmamahal ko kay Mama at pagsisilbihan ko po kayo ng mabuti. Tama ang sinabi ni Nene. Si Mama at si Lola ang mga pinakamahalagang tao sa buhay namin. Kapag nawala ang isa, hindi na magiging buo ang pamilyang ito at hindi na rin kami magiging masaya. Lola, nagmamakaawa po ako. Hayaan niyo na pong manatili rito si Mama. Pangako namin ni Nene sa inyo na talagang pagsisilbihan namin kayo ng mabuti. Lin Wei, napalaki mo ng maayos ang iyong mga anak. Ma, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ma? Anong ibig sabihin nito? Noon habang nasa bingit ng kamatayan si Zimo, ibinigay mo ang mga mata mo para iligtas siya. Mukhang ang pamilya Qin ay may malaking utang na loob sa iyo. Mayordomo, Mahal na ginang, Ma, para saan po ito? bakit ka nagpapanik? Gamitin agad ang lahat ng koneksyon ng pamilya Qin. Kontakin ang pinakamagaling na pangkat ng mga specialist sa mata sa buong mundo para kay Miss Lin. Gumawa ng pinakakumpleto at pinaka-autorisadong pagsusuri. Gawin niyo ang lahat anuman ang mangyari. Suriin ang kaniyang mga mata kung may pagkakataon pa ba itong makakita. Opo, mahal na ginang. Asikasuhin ko po agad. Lola, may pag-asa pa po ba talagang makakita si Mama? May pag-asa pa po bang makakita uli ang mga mata ni Mama? Pagkatapos na itong tignan ng mga eksperto, tsaka pa lang natin malalaman. At pansamantala, dito muna kayo tumira. Huwag kayong mag-alala, wala nang magpapaalis sa inyo ngayon. Hindi ako payag. Sinong nagsabing pumasok ka? Umalis ka rito. Matandang ginang. Paano nyo hinayaang itong bulag na ito? Pati na ang 2 bastardo na ito na tumira dito sa inyong bahay? Dudungisan lang nila ang dangal ng pamilya Qin. Hindi sila karapat-dapat. Shenman. Shenman, ingatan mo ang pananalita mo. Hindi ka welcome dito. Lumayas ka agad. Hindi pwede. Hinding-hindi ko hahayaan na manatili sa pamilya Qin ang bulag na ito at ang batang iyan, dahil kung hindi, lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon, mababaliwala lang. Matandang ginang, huwag po kayong magpapalinlang sa kanila. 7 taon nang walang paningin ang babaeng ito, paano pa siya gagaling? Kung hahayaan niyo siyang makasal sa pamilya Qin? Bakit po? Hindi ba kayo natatakot na ang pamilya Qin ay maging katatawanan sa lahat? At isa pa, ang bulag na ito ay matagal nang umalis sa Kuya Zimo. Sino ang nakakaalam kung ang dinadala niya ay talaga bang anak ni Kuya Zimo? Baka galing pa yan sa ibang lalaki. Nagsisinungaling ka. Si Papa lang ang laman ng puso ni Mama, wala nang iba. Tama po ang sabi ni Kuya. Si Papa lang ang mahal ng Mama ko.
Mahal lang ng mama ko ang papa ko. Ano namang alam nyo na dalawang bata? Ang mama nyo ay isang masamang babaeng taksil. Matandang ginang, ito ang dugo at laman ni Pamilya Qin. Siya ang susunod na tagapagmana ng 10 bilyong dolyar na negosyo. Kapag nagkamali kayo, pagdating ng araw na wala na kayo, anong mukha ang ihaharap nyo sa mga yumaong ninuno ni Pamilya Qin? Zimo, wala akong ginagawang masama. Talagang wala po akong ginawa. Sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang tanging lalaki sa buhay ko. Naniniwala ako sa'yo. Weiwei, maniniwala ako sa'yo magpakailanman. Shenman? Gusto mong gumamit ng ganitong maruming paraan para sirain kami? Hump. Napakabobo mo naman. Ano bang ibig mong sabihin? Noong nandoon pa tayo sa ospital, nagpagawa na ako ng 2 kopya ng ulat ng DNA test para sa akin at sa 2 kong anak. Kung sila ba talaga ang mga anak ko. Nakasulat iyon doon ng malinaw na malinaw. Matagal ko ng hula na noong sinundo ko si Weiwei at ang 2 bata at ibinalik sila rito, ay may gagamit sa pagkatao ni na Xiaoyan at Xiaorui para gumawa ng gulo. Makikita sa 2 DNA report na ito na sina Xiaorui at Xiaoyan ay tunay na mga anak ko ni Qin Zimo. Talaga po? Totoo nga. Nakalagay sa ulat ng malinaw na malinaw, ang compatibility rate ay 79.79%. Shenman, ang 2 batang ito ay tunay na mga anak ni Zimo. Ano ba talaga ang balak mo? Ha? Hindi maaari. Peke yan. Sigurado akong peke yan. Siguradong pineke niya ang ulat na iyan. Shenman, matagal ko nang ipinag-utos na pagbawalan kang pumasok sa Pamilya Qin. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para pabalik-balik na pumasok dito at magwala? Ma, alam niyo ba kung ano ang ginawa ni Shenman noong nakaraan? Naglakas loob siyang kumuha ng masasamang tao para itago si Weiwei at ang 2 bata. Ikinulong sila sa isang abandonadong bahay sa gitna ng kawalan at binalak pa silang tapusin ng tuluyan. Kung hindi ako nakarating agad, ay baka wala na sila. Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Shenman, napakalakas ng loob mo para gawin ang ganitong kalupit na bagay. Hindi po, madam. Pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Manahimik ka. Isang tanong, isang sagot, at oo. Totoo ba ang lahat ng sinabi ni Zimo? Madam, patawad po. Nagkamali ako. Huwag mo nang ituloy. Ang Pamilya Qin ay hindi tatanggap ng isang masamang babaeng tulad mo. Simula ngayon, tapos na ang lahat sa inyo ng Pamilya Qin. Huwag mo nang tatapakan ang pintuan ng Pamilya Qin. Lumayas ka? Madam, patawad po. Talagang pinagsisisihan ko na ang lahat. Madam, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Kahit isa lang po. Layas. Kuya Zimo, nawala lang ako sa sarili ko. Masyado lang kitang mahal. Alang-alang sa pinagsamahan natin, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Shenman, sa hitsura mong yan ngayon, talagang nadidiri ako sa'yo? Lumayas ka sa harap ko ngayon din. Ang bulag na ito ang may kasalanan, pati na ang 2 bastardo na ito na sumira sa akin. Halika kayo rito. Young Master. Ihagis niyo ang babaeng iyan palabas. Opo. Kuya Zimo, hindi mo pwedeng gawin ito kay Matandang Ginang. Matandang Ginang, tulungan mo ako. Matandang Ginang. Bitawan niyo ako. Nagsalita na si Matandang Ginang. Hindi ka malugod sa Pamilya Qin. Maging matalino ka, huwag ka nang babalik dito kailanman. Buksan niyo ang pinto. Buksan niyo. Madam Qin, Kuya Zimo, nagkamali ako. Alam ko nang nagkamali ako. Buksan niyo ang pinto. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Buksan niyo ang pinto. Linwei, ikaw na bulag at walang hiya. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang sumira sa akin. Ako si Shenman. Sa anong paraan ba ako nagkulang kumpara sa'yo? Bakit si Kuya Zimo ay mahal ka? Bakit? Sa anong karapatan mahal ka ni Kuya Zimo? Sa anong karapatan? Hindi ba ito yung palaging pumupunta sa Pamilya Qin na si Binibining Shen? Bakit siya naging ganyan? Mukha siyang baliw. Magsitigil kayo. Layas. Magsilayas kayong lahat. Kapag nagpatuloy pa kayo, gagawin ko rin kayong katulad ng bulag na iyon. Kasalanan itong lahat ni Linwei.
Lahat ito ay dahil kay Linway. Bulag ka ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Pasensya na po. Ang bag ko. Sandali, magnanakaw. Ibalik mo ang bag ko. Linway? Bakit ikaw? Walang hiya ka. Nakakainis. Sino ba yung si Linway? Ma ang apelido ko, at ang pangalan ko ay si Malingling. Malinaw na bulag ang walang hiyang si Linway, pero maayos naman ang mga mata ng babaeng ito. Siguradong hindi siya yon. Huwag mo akong kulitin. Heto na ang basurang bag mo. Sandali. Gusto mo bang tuluyang magbago ang buhay mo para sa hinaharap na hindi na uubos ang pera at mabibili mo na ang lahat ng gusto mo? Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo na agad. Hindi ko akalain na pati ang langit ay kumakampi sa akin. Linway, ikaw na bulag at walang hiya. Dahil sa iyo ay nawala sa akin ang lahat ng bagay na dapat ay sa akin. Sa pagkakataong ito, ngayon ay hindi lang kita palalayasin, kasama ang batang iyan mula sa pamilya Chin, dahil sisiguraduhin kong buong pamilya Qin ang parurusahan ko. Sabi mo ba yayaman ako sa isasama mo sa akin? Bakit mo ako dinala rito? Kailangan pa ba nating dumaan sa butas na ito? May sira ka ba sa ulo? Aalis na ako. Teka. Mayroon ditong 500,000 dolyar. Kapag natapos ito, bibigyan pa kita ng isa pang 500,000 dolyar. Basta't tulungan mo ako sa pabor na ito, sayo na ang lahat ng perang ito. Sige, pag-usapan natin iyan. Pero, ano naman ang maitutulong ko sa iyo? Isa lang akong magnanakaw na walang alam? Bakit kailangan pang dumaan sa butas? Wala nang maraming satsat. Pumasok ka na lang muna, bilis. Sige po. Grabe. Napakaganda naman ng lugar na ito. Pupunta tayo sa ganitong klaseng lugar, tapos dadaan tayo sa butas? Hala, hindi mo naman siguro naisipang isama ako rito para magnakaw, di ba? Tumahimik ka, hinaan mo ang boses mo. Kinzimo, hindi ba't mahal na mahal mo ang walang hiyang si Linway? Sa pagkakataong ito, gagawin kong habang buhay mo siyang kakamuhian. Makinig ka. Mamaya gagawin mo kung ano man ang iutos ko sa'yo. Naintindihan mo ba? Buiset, nasaan na si Malingling? Grabe naman ito. Yayaman na ako. Napakaganda ng bahay na ito. Ganito dapat ang buhay ng mga mayayaman. Kailan kaya? Akong si Malingling magiging may-ari ng lugar na ito? Ah? Linway, anong ginagawa mo rito? Patay. Nahuli na tayo. Tiyak na tatawag ng 911 ang matandang ito. Tumahimik ka. Huwag kang magsasalita. Alice. Tara na. Huwag kang gagalaw. Ano bang inaarte mo? Gising. May natapos ako. May nagawa akong masama. Patawarin po ako ng Diyos. Diyos ko, Panginoon ko, hindi ko ito kasalanan. Ginusto mo ang mangyari sa iyo. Ikaw mismo ang biglang pumasok dito, hindi ko kasalanan, wala akong kasalanan.
Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Sinong nagsabing pumasok ka? Ano? Dahil masyadong malaki ang lugar na ito, naglakad-lakad lang ako hanggang sa maligaw ako. Umalis na tayo, bilisan mo, umalis na tayo. Hanggat hindi natatapos ang dapat gawin, wala kang pupuntahan. Masyadong malaki ito, nawawala na ako. Hay, tara na! Tara, kailangan na nating magmadali. Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Wala ito. Dinala mo ako rito. Para saan ba talaga ito? Magsabi ka na ng totoo. Makinig ka. Ang masamang matandang iyon na si Pamilya Qin ay abala ngayon sa paghahanda ng kasal para kina Qin Zimo at Lin Wei, habang wala pa silang masyadong alam tungkol sa babaeng iyon na si Lin Wei. Gusto kong magpanggap ka bilang si Lin Wei para makasal sa pamilya ni Pamilya Qin. Ano? Sumunod ka lang sa lahat ng sasabihin ko at gayahin mo ang kilos ng bulag na iyon. Kapag dumating ang oras, humanap ka ng paraan para makuha ang tiwala nila, para mailipat ang lahat ng ari-arian ng pamilya nila sa pangalan ko. Kapag nagtagumpay tayo, bibigyan kita ng 5 milyong dolyar. Sisiguraduhin kong magiging maginhawa na ang buhay mo habang buhay. Ang ibig mo bang sabihin ay magpanggap ako bilang ibang tao? At ang taong iyon ay bulag pa? Eksakto, ikaw at ang bulag na iyon ay kamukhang kamukha. Kaya ito ang dahilan kung bakit isinali kita rito. Ano sa tingin mo? Kapag pumayag kang tulungan ako, sinisiguro kong hinding-hindi kita lulugihin. Kaya ko kaya iyan? Basta sumunod ka lang sa lahat ng sasabihin ko. Sige ba? Basta babayaran mo ako, kahit ano ay gagawin ko. Tara. Tignan mong mabuti. Sila ang mga anak ni na Qin Zimo at Lin Wei, yung dalawang paslit na iyon. Tandaan mong mabuti ang mga mukha nila para hindi tayo mabuko. Naiintindihan ko. Kuya, parang nakita ko doon si Mama. Ciao Rui, ciao Yan. Kayo ba iyan? Sino iyan? Hala! Talagang magkamukha sila. Sayang nga lang, isa siyang bulag. May problema ba? Ang pag-arte lang naman bilang bulag, di ba? Walang problema, magtiwala ka sa akin. Shenman, paano ka nakapasok dito? Anong binabalak mo? Siyempre, nandito ako para bigyan ka ng isang malaking regalo. Naghanap ako ng babaeng kamukhang kamukha mo para pakasalan ang pamilya ni Pamilya Qin kapalit mo. Sa hinaharap, ang lahat ng kayamanan ng Pamilya Qin ay magiging akin na. Zimo, tulong, may tao ba diyan? Tumahimik ka. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilis, hawakan mo siya. Opo. Zimo, tulungan mo ako. Papa, kanina po sa loob, parang may sumisigaw, di po ba? Papa! Nitong hapon sa garden, mukhang nakita ko nga po talaga si Mama. Sa tabi niya po, may kasama siyang nakakatakot na auntie. Wala naman akong sinabihan na samahan siya. Masama ito. Zimo, tulungan mo ako, saklolo. Dali, diinan mo. Huwag mo siyang hayaang makagawa ng ingay. Wala na naman siyang malay? Hindi ko po sinasadya. Talagang hindi ko po iyon sinasadya. Anong ibig mong sabihin? Anong wala na namang malay? Sino pa ang huli mong pinasaktan? Hindi ko sinasadya. Talagang hindi ko sinasadya. Ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin ng nawalan na naman ng malay? Sino pa ba ang nawala ng dahil sa iyo noon? Wala po. Ang ibig ko lang sabihin ay, anong gagawin natin? Ngayon, anong dapat nating gawin?
Weiwei! Weiwei! Naku po, bilis. Dali itago mo na siya. Weiwei! Mamanahan po kayo sa loob. Itago niyo siya. Mama, nandyan po ba kayo? Papasok na po kami. Weiwei! 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 Shenman, bakit ka na naman narito? Mama, okay ka lang po ba? Okay lang ako. Weiwei? Magbihis ka na, bilis. Weiwei? Takpan mo ang mga mata mo. Dali. Kuya Zimo, nagkakamali ka. Nandito ako talaga para humingi ng tawad kay Ate Weiwei. Masyadong marami akong nagawang pagkakamali noon. Pasensya na po, Ate Weiwei. Napag-isipan ko na ang lahat. Alam ko nang nagkamali ako. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Mama, totoo ba ang sinasabi ng auntie na iyon? Humingi siya ng paumanhin sa inyo. Oo. Masama siyang tao. Hindi natin siya dapat patawarin. Kayong dalawang makulit na bata. Ay hindi pala. Ang ibig sabihin ni ate, alam na talaga ni ate na mali siya. Isa pa, pinatawad na ako ng inyong mama. Hindi naman siguro niyo balak na huwag igalang ang desisyon ni mama, di ba? Mama, ikaw po ba? Pinatawad mo na talaga siya? Oo. Sige, dahil nagsalita na si Weiwei, hayaan na muna natin ito sa ngayon. Umalis ka na. Kinzimo, maghintay ka lang. Malapit na. Ikaw at ang buong pamilya, Kin, ay luluhod at magmamakaawa sa akin. Kinzimo, lumabas ka muna po. Medyo inaantok na ako. Gusto ko munang magpahinga. Sige, magpahinga ka na muna. Xiao Rui, Xiao Yan, labas muna tayo. Ano ang tunog na narinig doon kanina? Patay, hindi niya pwedeng makita ang masamang babaeng iyon. Zimo, pagod na ako ngayon. Kaya ano, kung may sasabihin kayo, bukas na lang natin pag-usapan. Pwede po bang lumabas muna kayo? Sige, magpahinga ka muna. Bakit ka pa nakatayo dyan? Lumayas ka. Kuya Zimo, gusto ko pa pong makausap si Ate Weiwei. Hindi pala. Aalis na po ako ngayon din. Ate Weiwei, mag-usap na lang tayo mamaya. Babalikan kita mamaya. Papa, may tunog po sa banda roon. Mayroon pong kakaiba. Kuya Zimo. Dalawang mama? Zimo, maniwala ka sa akin. Nagpapanggap lang siya bilang ako. Lahat ng ito ay masamang plano ni Shenman. Kuya Zimo, huwag kang magpapadala sa panloloko niya. Siya ang peke. Anong tunog iyon? Ano? Magkamukha silang dalawa. Zimo, wala akong makita. Hindi ko alam ang nangyayari. May gusto bang manakit sa akin? Ano ba talagang nangyayari dito? Zimo, maniwala ka sa akin. Ako ang totoong Linwei. Zimo, ako ang totoo. Peke siya. Siya ay peke. Tumigil na kayong lahat. Alam ko kung sino ang totoong Weiwei. Lola, sino po ba talagang totoo kong nanay? Siya, isa siyang peking ina. Zimo, narinig mo ba? Pati ang matandang madam ay sinabing siya ay peke lang. Ako ang tunay na nanay. Bilis, itong walang hiyang babaeng ito. Itapon niyo siya sa labas. Nakakakita ang mga mata niya. Masamang babae. Bakit ikaw yan? Hindi ba't wala ka na? Isa ka bang tao? O isa kang multo?
Gusto mo akong saktan? Sa kasamaang palad, ang matandang tulad ko ay mas matatag kaysa sa iniisip mo. Zimo, magkakampi silang dalawa. Pumasok ng palihim ang babaeng ito sa pamilya Chin para magnakaw at nahuli ko siya. At nagawa niya pa akong tangkang tapusin. Siya mismo ang nag-utos sa masamang babaeng ito na magpanggap bilang si Weiwei para agawin ang ari-arian ng aking pamilya Qin. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanilang maitim na balak. Kuya Zimo, wala kaming kahit anong ugnayan. Hindi ko talaga siya kilala. Hindi totoo iyan. Hindi iyan totoo, matandang ginang. Siya ang nag-utos sa akin. Sabi niya kapag napabagsak ang kumpanyang pamilya Qin, hahatiin niya sa akin ang pera. Hindi ako. Magdala ng tao rito. Ipunin niyo ang mga ebidensya ng sadyang pananakit. Pagtatangkang kumuha ng tao, balak na panloloko para makuha ang ari-arian ng pamilya Qin, sisiguraduhin kong habang buhay silang makukulong. Hindi ako. Matandang ginang. Matandang ginang. Kuya Zimo, matandang ginang. Hindi ako. Patawad, Weiwei. Konti na lang, muntik na kitang mawala sa akin. Hindi mo kasalanan. Masyado lang talaga silang tuso. Matapos ang nangyaring ito, naging malinaw na ang lahat sa isang matandang tulad ko. Ang yaman o katayuan sa buhay ay walang panama sa sariling pamilya at sa pamumuhay ng mapayapa. Zimo, panahon na para ibigay kay Weiwei ang nararapat para sa kaniya. Weiwei, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagarbong kasal sa buong Jiangcheng. Gusto kong makita ng lahat na ikaw ang buhay ko at ang tanging minamahal ko. Papa at Mama, maari po ba kaming sumama ni Kuya sa kasal ninyo? Gusto ko pong magsuot ng magandang bestida. Gusto ko pong maging tagapagtanggol ni Mama. Siyempre naman po, kayo ang pinakamahalagang kayamanan ni Papa at Mama at kayo ang pinakamagandang patunay ng pagmamahalan namin. Pangakong mamahalin ka lamang. At magsasama hanggang sa huli.